Guys, once again, this is Inspiration Kulot. Welcome to my page. If you're new to my page, please follow so that every time I upload new videos, you will be updated and be notified. Guys, mayroon naman akong eh, iko mag-comment lang ako, mag-react lang ako sa isang viral issue about sa isang magulang na nagreklamo bakit hindi pumasa ang kanyang anak sa entrance exam sa isang uh, B ano ba yun, related sa hotel and culinary na kurso. Tingnan nyo yan, Alam nyo guys, basa-basa kayo sa kabila, tingnan nyo. Alam nyo guys, hindi basihan ang isang papel, isang card, yung grado ba? Yung grado natin sa card. Hindi natin alam kung paano nakuha ng isang estudyante ang kanyang grado. Hindi ako mag-comment na baka nag-cheat. Yun lang ang isa sa mga point of i-consider natin ba. Hindi ko sinabi na yung bata niya nag-cheat. Hindi ko sinabi na paborito siya ng kanyang mga teachers. Pero i-consider natin yan kasi may mga estudyante talaga na nakakuha ng malaking grades dahil sa mag-cheat sila. Ganon din ako minsan nagkukopya ako sa kapitbahay ko na mga classmate ko ba, kopya lalo na sa mathematics. At talagang ganun ang life estudyante. At saka mayroon talagang mga teachers, hindi lahat na teachers mayroon talagang mga teachers na paborito nila ang isang estudyante. So, minarkahan ng mataas na grado. Pero, hindi ko sinabi na lahat ng mga teachers, mayroon talaga yan. Totoo yan. Teachers, huwag kayong mayroong paborito talaga. Kasi, alam nyo na, may mga kinonsider din sa mga teachers bakit naging paborito nila ang estudyanteng yon. Baka mahilig sa gifts, baka mabait na bata, baka influential ang parents. Mayroon talaga, lalo na doon sa remote areas. Hindi lahat Hindi lahat. Pero that's reality. That's reality. Alam ko yan. Kahit saan tayo na religion, community, kahit sa pamilya natin, may paborito tayo ba? Diba? Totoo yan. Accept that. Totoo yan. Talaga yan. So, nakita kasi ng school, sikat siguro na school na yan, na the way siya gumawa ng isang yung 'di ba mayroon tayo yung written exam, oral exam. Siguro ang batang yon mas siya sa oral exam. Vocal ba yung recitation? Nang tingnan niyo yung sulat niya, maraming erasure. Sino pa namang mag-accept na ganon the way siya sumulat? Kasi yung hotel and culinary or whatever, it's related sa kanyang kurso na in-examan, related. Kasi need talaga na yung English, yung the way yung mag-entertain kayo ng mga bisita, lalo na kung nasa hotel. Dapat marunong kang mag-English verbally or in written communication, oral and written communication. Kasi kailangan talaga na marunong tayong mag-English. Huwag niyo akong pansinin kasi hindi ako marunong mag-English. Hindi ako fluent mag-English, pero I am trying hard.
na mag-trying hard ako mag-speak ng English kasi needed sa mga vloggers na marunong din mag-English kasi yung mga followers nila, yung mga followers or subscribers sa YouTube na may mga international yung manood ng kanilang mga videos, 'di ba? Kasi yung social media worldwide, international. Yung social media worldwide at international ang manonood, hindi lang Pilipino, hindi lang Bisaya, hindi lang Tagalog. So, ganun talaga dapat marunong tayong mag-English. Bakit maraming erasure ang kanyang pinasa ng mga yung ano ba, yung sinulat niya? Bakit maraming erasure? Naka-reflect talaga sa kaniyang pagkatao yon. Kasi nasa hotel, related sa hotel at culinary ang kaniyang papasukin sana na kurso. Di ba nag-reflect sa kanya yung marumi na erasure na yan? So, better luck next time naman. Baka, ma'am, sa parents ng batang yon, baka hindi para sa kanya yung kinuha niyang kurso, yung school na pinasukan niya, baka hindi para sa kanya. Marami pa namang institutions diyan, marami pang papipilian. Huwag na lang natin ipagsiksik ang ating sarili sa mga ayaw natin bitaw para hindi tayo masaktan. Yung mga ayaw natin, i-release natin yan para hindi tayo masaktan. Bakit ba yung sarili natin ba ano-anuhan natin sa mga taong ayaw natin? Kiber, marami pa dyan, marami pang opportunities, marami pang mga tao dyan na mag-accept sa inyo. Huwag isiksik ang sarili. Baka sa other schools mag-excel siya at ito ba yung ano natin magawa tayo ng makakuha ito ng lesson sa atin ba na dapat be humble always, na yung intelligence natin parang yung intelligence natin ba, ayun ko ba, nawala na intelligence ko, hindi na ako marunong magsalita, basta ganon. Before I leave, life is short, be kind. We bloggers and YouTubers must be an influencer of love and peace. Life is short, so be kind. Once again, this is Inspiration Kulot. I have also a YouTube channel, Inspiration Kulot. God bless us all.